Itanong natin kay Asek. Kay Asek. LTO Chief Asek Marcos pa rin, Lacanilao. Asek, magandang morning. Magandang morning, Asek. Good morning po, Katunying, Sir Jerry. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood, nakikinig sa inyong Natuloy ba yung inyong pagtutuos nitong si Derek Ramsey, Asek? Opo, dapat po sa Monday pa yon, August 24, pero inagahan na nila nung nakaraang Lunes, inunahan na nila, pumunta na po sila pareho sa opisina namin. Sige nga, doon po sa mga hindi nakasubaybay sa pangyayari na to, ano po ba yung reason ba't nyo sila binigyan ng show cause order? Ganito po, kasi yun hong Porsche 918 na Spider, nakita po yan tumatakbo sa EDSA na iba po yung plaka. Ako po nakakita niyan online so kami po kasi, pag makita po namin yung mga series ng mga plaka, especially yung mga ganitong klaseng kotse, alam na po namin yung kung ano yung records niya. Pag-check ko po sa record, wala po siya, hindi po siya na-issue yung plaka na yon, yung AJV 0918. Walang ganong plaka na inisyo ang LTO. So, agad ako nag-imbestiga kasi yun hong 918 na Spider, iilan lang po yan sa Pilipinas. Kung hindi ako nagkakamali, 4 lang po yan na nasa Pilipinas. Matindi pala tong Porsche, ang tawag niya, Porsche Spider. Magkano ba yung ganyan? Pagka kung kayo mahilig kayo sa kotse dati pa, magkano ba yung mga ganyan? Sa totoo lang po, ang market value po niyan ngayon, pumapalo po ng 130 to 160 million. Grabe! Grabe naman pala yung sasakyan. Isang fleet na pala ng taxi yan no? Ganun. Ang mahal pala yan. Mahal pala yan. Opo. Bato ba mahal yan? Mabilis bang umandar yan? Rare po siya, tapos mabilis. Parang flagship isa yan sa mga flagship ng Porsche. Kaya po, ganun po siya kamahal. Pag hiniram mo ba namin yan at tinesting namin sa NLEX, mga hanggang gano ang... Uhulihin ka din ni Asik doon Huwag mo na ituloy, uhulihin ka din doon. Hindi, susubukan lang natin yung maximum speed niya. Ano maximum? Ang sinasabi nila, nasa 300 plus po yan. Grabe. Para pa lang kanyan, yung bullet train na ng Japan. Ganong katulad ng maximum speed. Kaya pala Spider kung batsero parang si Spider-Man pala tong Opo. So 4 lang ito sa Pilipinas at ang isa, ang may-ari itong si Derek Ramsey. Ngayon, nung chinek nyo, ang plaka ay AJV, ano po? AJV 0918. Wala po kaming inisyu na ganon. So nag-imbestiga ho ako. Napag-alaman ko na pag-aari nga po nito nung aktor na si Mr. Ramsey. Ngayon, nakuha ko yung original na series ng plaka niya. So nag-verify kami. So agad ho ako nag-issue ng show cause order kasi may violation na po doon. Pinalitan po nila yung plaka nung sasakyan tas tumatakbo sa public road. So pinagpaliwanag ko ang registered owner, si Mr. Ramsey, at yung driver ng sasakyan na si Mr. Violago. So, ano pong naging findings po ninyo doon sa ano ba paliwanag nila? Opo. Una, ang paliwanag ho nila, sabi ni Mr. Ramsey, nasa abroad siya nung panahon na yan, nung iniwan niya kay Mr. Violago. Iba may gamit. Parang may usapan silang internal, hindi ko na lang kung bentahan ba o ano man, hindi ko po maintindihan Ngayon, etong si Mr. Violago, sabi niya papunta siya sa isang event ng Porsche. Pinalitan niya yung plaka dahil nga gusto niya na initials niya yung nakalagay. So inamin niya yung pagkakamali niya, na kasalanan niya at nagpagawa siya ng plaka. Yun namang si Mr. Ramsey, yun nga, kako nga, nabenta mo ba? Ba't hindi mo transfer sa kanya? So, hindi pa daw. So, sa kanilang dalawa. Kaya po, nag-issue ako ng show cause order. Kinuha ko ho yung license ni Mr. Violago kasi siya yung nagdadrive. Pangalawa, in-impound ko po yung 918. Saan po ba nyo in-impound? Saan ba nando doon? Ito. May police line.
Opo. Nasa ano po yan? Nasa LTO po yan. LTO. Pwede mo bang sakyan-sakyan mo na, magpa-picture? Pupuntahan sana namin. Pero tatanggalin natin yung police line. Pangit naman na pangit yung picture. picture kayo, tapos may police line na ganyan. Hindi yata pwede. Hindi yata pwede. Baka mapagalitan tayo ni Asik doon. Baka pusasan tayo ni Attorney Martin Untog doon. So kung ganun pala, klaro, tama ba intindi namin, nasa proseso na ng bentahan? Opo, yun po yung kiniklaim nila at yun naman din ho yung impormasyon na nakuha ko din sa labas na yun may bentahan nga po silang dalawa. Sa totoo lang po, kaya ko rin ho in-impound yan, Katunying ka Jerry. Kailangan ko pong ma-verify yung papeles ng sasakyan. Alam naman po natin, nung mga first 2 months ko sa LTO, ang dami ko pong nahuling Lamborghini, na ganyan. So, kailangan po natin makita kung maayos ba yung papeles na to, dumaan ba sa proseso, may buwis ba itong posting to. Ano po bang, ano ba ang sabi Initial, ano ba sabi ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno? Ongoing po yung investigation po namin pareho ni Sir Ariel. So, malaman po natin. Kaya yun po yung dahilan kung bakit nilagay ko po. Kasi maraming mga nagbabash, bakit ika special treatment, may tent. Hindi po ganun eh. Huwag nating kalimutan na ang mahal nun sasakyan. Mahal yan. Rare, 4 lang pala yan. Kung yan po ay may problema sa papeles, kukumpiskahin po namin yan in favor of the government. May problema. Kaya po kailangan na ingatan natin para mas may natin, kagaya ho nangyari dun sa Bugatti, kung matatandaan po ninyo. Mahal dun. Kung alam po ninyo, kung mas naingatan nyo na mas nabenta natin ng mas mahal. Kaya lang, siyempre, ulanit arawin minana na ni Commissioner yan sa dating customs, so hindi naingatan nung una, kaya ganoon. Kaya kami ngayon, sayang, lahat nung mga makukumpiska, maingatan para man lang masubasta. Ito pong mama, si AJ Violago, ano po ang kasalanan niya sa batas? Makukulong ba siya? Hindi naman po. Ang kasalanan po niya, kasi pinalitan po niya yung plaka. Bawal po yun. Bawal yun. Niya yung identity ng sasakyan. Kaya pinasurrender ko rin yung kanyang driver's license. Sa paggamit po niya ng peking plaka, yun po ba ano ba ang punishment? Parusa doon? Maliit lang po ang penalty, Katunying. 5,000 lang po yun. Pero kaya pala. Pero ano po yan meron ditong katabi na improper person to operate a vehicle, kasi bakit mo pinapalitan? So delikado pong masuspend o mawalan na siya ng lisensya. Doon naman sa kaso ng sasakyan, kaya nga sinasabi ko parati sa kanila, wag niyong hayaan na mahuli ko kayo, kasi makikita ko kung ano talaga yung ng kotse ninyo. Kagaya niyan, nahuli na po namin, malalaman namin kung ano ba talaga yung kotseng yan. Ito, meron palang, may pagawaan pala ng peking plaka. Ito, saan ba yan? Saan ba pwedeng umorder dyan? Opo. Natukoy nyo na to? Opo. Alam nyo, Katungging, yan nga po yung isang naging problema namin sa LTO, yung mga gumagawa po ng mga peke o replica plates na ipinagbabawal. Kaya ho naglabas ako ng memo na starting September 1, lahat po ng makikita namin sa kalye na merong gumagamit ng mga replica plates o fake plates, kukumpiskahin po namin. Ganon. Yun yung kumbaga nagpagawa lang ng substitute dahil alibay nawala. Nanakaw. Pero nagpagawa siya muna ng temporary plate na same naman kung ano ang nakarehistro, pero sa iba nga lang niya ipinagawa, hindi sa LTO. Opo, ganito po
pwede po kayong magpagawa pero wag po yung eksaktong ginagaya po yung ang plaka po ng LTO. Bawal po yun. Okay. Pwede kayong magpagawa ng Panaflex, yung plastic o yung sticker temporary. na tapos basta nakalagay po temporary plate or LTO lost plate, okay lang po yun. Pinapayagan po namin. Ang hindi po namin pinapayagan yung kokopyahin ng eksakto yung plaka ng LTO, may QR code pa na lalong-lalo na pag nakita mo akala nyo original. Pero kami naman po na-determine namin. So, kukumpiskahin po namin lahat yon nationwide. Yun naman pong walang authorization na gumagamit ng gano'n ng sasakyan, pag ma-tsempuhan po namin, i-impound po namin yung sasakyan. Ayun. Balikan ko lang to sa kay Spider. So, off the hook na ho si parang Derek natin. Alam mo naman. Hindi pa po. Hindi pa? Opo. Under investigation po. Meron ngang mga nagsasabi online na nasa abroad, yung Bansisiyan Gasa na maayos daw. Hanggat hindi nila nakikita kung ano yung investigasyon dyan, wala silang karapatang magsabing maayos ang papeles niyan. Teka, ito sabi nyo nga rare ito, 4 lang itong nasa Pilipinas at maaaring may iba pang ganyang mga sasakyan na napakamamahal, na bihira lang namang gamitin ng mga may-ari dahil ubod nga ng mahal. Ito 130 million. Napakalaking mansion na ng bahay yan na kung gagamitin mo sa paggawa ng bahay. Ang pangit naman may plaka. Baka naman pwede natin pag-usapan na wala nang plaka yung ganyang mga klase ng sasakyan. Asek, pwede ba yon? Hindi po pwede yun. Kailangan, may ano po kasi. Kahit yung Lamborghini o Ferrari, kailangan may... Kailangan hindi pwede. Kahit na po anong klaseng sasakyan, required po talaga po tayong magplaka. Yun nga po yung sinasabi ko dun sa mga ibang sports car magplaka kayo sa harap kasi oras na makita namin kayo walang plaka, huli kayo. Kaya yun yung parating paalala ko sa kanila na nahahalungkat ko ngayon, nahuhuli ko ngayon kung sino may problema kako. Hanggat maaari kako, sumunod na lang kayo kako. Meron ng ibang bansa, sa atin, sa Canada, na hindi ho yung sasakyan mismo ang binibigyan ng plaka, kundi may ari. Kaya parang pwede niyang i-transfer yung plaka niya na yon sa katawan niya. Sa katawan niya o sa susunod niyang sasakyan na bibilhin niya. Yun ho ba pwede sa atin? Hindi po Jerry pwede lang ngayon nakakapag-apply po ng special plate kung halimbawa kagaya po niyan yung AJV kung dinaan nila sa legal na proseso na i-apply nila ng special plate yan legal pa. Pwede naman. Pero hindi nila in-apply Ayun, pero sa sasakyan pa rin. Sa isang particular na sasakyan pa rin, hindi niya pwedeng ilipat yun. Halimbawa, binili niya yung isa pang Spider o ibang yung Lamborghini naman, hindi niya pwedeng ilipat doon. Hindi na po. Habang buhay na po doon sa sasakyan yun. Para palang SSS number yan no? Opo, tama po kayo. Opo, okay. Ito na po yung huling tanong. Ano na po ba ang status ng relationship ni Derek Ramsey saka ni Ellen Adarna? Sana natanong nyo na. Kasama ba yun sa... ang akala ko nga ang isasama niya si Andrea Torres sa opisina namin. Luma na kayo, luma na yan. Luma na yung parang yung pala inaabangan. Ay, teka, may pahabol tayo. Yung kinukwento natin minsan na taga LTO na lasing, nakasagasa ng mga tumatawid sa pedestrian. Ano na latest doon, Asek? Opo, ganito po. Nakakulong ho yan, na-inquest ata yan ng Lunes kung hindi ako nagkakamali. Alam po ninyo, ano yan, empleyado po ng LTO yan ng QC Centris. No? Mababa lang ang rango, ang kanya, ang position niya. Pero ang mali po dito, sir, nagmaneho po yan ng lasing. Nako. Tapos naka-hit and run pa. Nako po. Tinakbuhan po yung Tinakbuhan police. niya.
Oo, maigi nga po nahuli yan ng pulis eh. Oo. Kaya sa amin ang naging desisyon ko, sabi ko nga sa kanila, i-ano kaagad. Si Baking na sa pwesto niya, sampahan natin ang kaso para matanggal na siya sa LTO. Tapos, yung driver's license naman niya, kako, ang recommendation ko, perpetual revocation na, yung habang buhay na pagkatanggal. Kasi kung tayo nagagawa natin sa ibang motorista na hinihiring natin, pati yung empleyado natin, kaya natin tanggalan ng lisensya. Kaya nga, nagmaneho ng lasing, may mga tumatawid sa pedestrian yun. Nakita ko yung video nun Tapos tinakbuhan. Yun yung mga nabundol ba niya, okay na, Asek? Base po sa nakita ko sa news, okay na daw, pero sanampahan din siya ng kaso. So, ito po, dapat po tinutuloyan po itong taong to kasi alam naman po niya yan eh. Kumbaga, sinabi ko nga po sa LTO nung pagpasok ko, dapat tayo maging halimbawa. Ako nga po, siyempre ingat na ingat ako na hindi rin ako mahuli sa traffic violation kasi nakakahiya. Nagpapatupad tapos hindi ka sumusunod. So, ganun din naman po sila. Kaya sabi ko nga ho sa mga empleyado namin ng LTO, kung hindi ho nila kayang sumunod, lumabas na sila sa LTO. Yun ang magandang mensahe. Asek Marcos pa rin, Lacanilao. Sir, maraming salamat. Thank you, Asek. Magandang umaga. Salamat po, Katunying. Magandang umaga. Kasama ang